barkada at CDO ulam burger. Can afford mag-beef ngayong payday. Can afford ang saya. Nagbabalik ang unang balita, dagdag pasay sa LRT at MRT, posible nang ipatupad sa buwan ng Mayo. Agad naman itong pinalaga ng ilang estudyante na handa raw bumalik sa kalsada para magprotesta. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Mas mataas na pasahe na sa MRT at LRT ang bubulaga sa mga estudyante sa darating na pasukan. Kalagitnaan kasi o huling linggo ng Mayo, posibleng i-anunsyo ang pinal na halaga ng dagdag singil ng mga tren. Ayon sa DOTC, kung tutuusin, nakakadalawang pagpapaliban ng araw ang fare hike. We have decided to delay it a little bit because of all this rise in prices of everything, no? Especially oil prices. Tiniyak naman ng DOTC na may 20% discount ang mga estudyante, katulad din ng mga senior citizen at mga may kapansanan. Kaya mababawasan kahit papaano ang epekto ng dagdag singil. Pero hindi pa rin kontento ang grupo ng mga estudyante. Kaya naman kahit na vacation mode ang karamihan sa kanila, handa raw silang magbalik kalsada para iprotesta ang dagdag singil. Kahit sa gitna po ng bakasyon, ay yung usapin po ng MRT, LRT at bibit-bitin ho namin yung mga mahihirap po nating kababayan para talagang manawagan at magsalita sa usapin po ng MRT, LRT sa darating pong Mayo 1. Wala pang tiyak na halaga ng dagdag singil pero batay sa unang inanunsyo, 11 pesos ang minimum na pasahe sa LRT 1 at 2 at 15 pesos naman sa MRT. Dagdag na piso naman ang babayaran sa kada susunod na kilometro. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Buwan ng kontribusyon sa Social Security System o SSS balak na ring taasan. Ilalaan ang rate increase sa pagtaas din ng pensyon ng humigit kumulang 1.5 milyong miyembro ng senior citizen. Narito ang report ni Micaela Papa. Kumpara sa mga kasamahan niya, mataas na raw ang 6,000 kada kinsehang sahod ni Jason De La Cruz, isang fragrance consultant. Pero dahil sa mga deduction, mahigit 4,000 na lang ang natitira para sa kanyang asawa at 3 anak. Sabi niya, pinakamalaki raw na inaawas sa kanyang sahod ang SSS contribution. Kaya naman nangamba si Jason sa panukala ng SSS na lakihan ang kanilang monthly contribution. Kakapusin na rin ng konti. Siyempre, yun nga lang, gagawa mo na rin lang paraan. Ganun talaga eh. That's the way of life. Balak ng SSS na isagad na sa 11% ang sahod ang kontribusyon ng mga miyembro nito mula sa kasalukuyang 10.4%. Giit ng pamunuan ng SSS, long overdue na raw ang rate increase dahil mula 1980, 2 beses pa lang daw silang nagtaas ng contribution rate. Pero sa parehong panahon na yan, 21 beses na raw nagtaas ang pensyon. Bukod dyan, mas maliit pa raw ang SSS contribution kumpara sa kontribusyon ng mga government employees sa GSIS. Gayon din sa average contribution rate sa ibang bansa sa Asia at Europa. Naman cost yan, it is a savings because it will be deposited in your name accredited yan sa pangalan mo as a member, may interest pa yan. Ang taas singil sa kontribusyon, ilalaan daw sa 10% across the board increase sa pensyon ng humigit kumulang 1.5 milyong membro nitong senior citizens. Gaya ng 65 taong gulang na si Aling Salvacion, na pilit pinagkakasya ang 3,000 pisong pensyon kada buwan. Kulang pa ma'am, dahil yung bahay 1.5, tapos yung kuryente 500, eh natira na lang magkano na, 1,000 na lang. Yung tubig, yung pagkain namin, nagagatas pa yung aking anak na may kapansanan. Wala na. Pero ang pensioner ding si Mang Carmelo, di o kontento sa balak idagdag sa kanilang pensyon. Pension mo is 4,500. Magkano 10% noon? 450. Ano? Di ang liit. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Abangan po ang malalimang pagbusisi natin sa isyong yan mamaya sa Talakayan with Igan. Mga estudyanteng inilikas mula sa mga bayan sa paligid ng nasirang Fukushima Nuclear Power Plant sa Japan, balik eskwela na. Yun nga lang sa ibang bayan na sila mag-aaral. Labis na kasing mapanganib tumira malapit sa planta dahil sa patuloy na banta ng radiation. Kitang-kita naman sa mga mukha ng batang excitement sa kanilang pagpasok sa bago nilang eskwelahan.
Paniwala rin ng kanilang mga magulang, simula na ito ng magandang pagbabago matapos silang salantahin ng lindol at tsunami. Pope Benedict XVI nanawagan para tapusin na ang karahasan sa Ivory Coast at Libya. Nagpadala na rin ang Santo Papa ng envoy sa Ivory Coast. Yan ay para hikayatin ng mga opisyal doon na magkaroon ng mapayapang solusyon sa kanilang hidwaan. Mahigit 1,000 na ang namatay sa mga kaguluhan sa Ivory Coast na nag-ugat sa patuloy na pagkapit ni Laurent Gbagbo sa pwesto kahit panatalo na siya sa presidential elections noong Nobyembre. Sa Libya naman, patuloy pa rin ang sigalot sa pagitan ng mga rebelde at ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Special Task Group binuo ng QCPD para tutukan ang kaso ng pagpatay sa isang abogado sa Quezon City. Pero sa ngayon, wala pa raw nakikitang malinaw na motibo ang task force kaugnay sa pagpatay kay Attorney Joel Discaliar. Ang pamilya naman ng biktima ayaw na munang magbigay ng pahayag sa media. Martes ng gabi ng pagbabarilin si Attorney Discaliar nang hindi pa nakikilalang suspect habang nasa loob ng kanyang sasakyan sa isang gasolinahan sa White Plains Drive. Balitang showbiz na tayo, narito na si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Singer-composer na si Elton John, inaming si Lady Gaga ang godmother o ninang ng anak niya si Zachary. Yan ang inihayag niya sa kanyang guesting sa Saturday Night Live recently. Inakala pa nga ng audience na nagbibiro lang si Elton noong una niya itong sinabi. Dagdag pa niya, si Lady Gaga raw talaga ang first choice nila para sa godmother ni Zachary. Taping ng TV commercial ni Leonardo DiCaprio para sa isang Chinese cellphone company nagsimula na. Nasa Paris, France po ngayon ang aktor para sa first few scenes ng kanyang ad. Hindi biro ang talent fee ni Leonardo for this project. Aabot lang naman ito sa tumataginting na $5 million o katumbas ng 220 million pesos. Isa sa mga pinakamalaking TF ni Leonardo para lang sa isang commercial. Marami pa tayong chikang pagsasaluhan. Diyan lang kayo. Rhea? Salamat, Luan. Sunod-sunod na nagsusulputan ang mga bagay na inspired ng pinakaabangang kasal ni na Prince William at Kate Middleton. At ang latest edition, ang Royal Wedding Biscuits. Isang sikat na biscuit company sa UK ang gumawa ng mga nakakatakam na biskwit. Handmade ang mga ito kaya't detalyado ang disenyo. Lahat syempre may kinalaman sa Royal Wedding. Ayon sa Biscuit Company, isang espesyal na okasyon ang kasalang Prince William at Kate Middleton. Kaya nais daw nilang makibahagi dito kahit sa pamamagitan lamang ng paggawa ng Royal Wedding Cookies. Makibalita na tayo sa lagay ng trapiko at makakasama po natin si Lala Roque. Lala! Kumustahin ang lagay ng trapiko dyan sa may EDSA Kamuning. Ngayong mga oras na ito, maraming nang lumalabas sa ating mga motorista. Tingnan po natin ngayon via GMA Traffic System ang traffic dyan sa may EDSA Kamuning. Yan po yung nakikita nyo nasa kanang bahagi sa pinakataas po. Yung papunta po dyan sa kanan nyo, nakikita nyo sa kanang bahagi ng inyong TV screen. Yan po ay yung papunta ng monument o ng Makati. Maluwag pa ho ang dalang trapiko sa mga oras ito. Yung kaliwa naman, papunta ng monumento. Wala rin hong problema sa mga oras na ito. Yung General Santos Avenue naman, makikita po natin na okay rin po sa mga oras na ito ang dalang ng trapiko. Both lanes po yan. Tapos sa may A. Bonifacio, yung kaliwang bahagi papunta ng EDSA, yung kanan naman papunta ng Blumentritt. Wala rin ng problema. Actually, maganda ho ang dalang trapiko sa mga oras na ito. Pati nakikita nyo dyan sa may Ortigas Avenue, wala ho ka problema. Kaya kung pupunta kayo sa inyong mga opisina, kung saan man, mukhang aabot po kayo sa inyong mga destinasyon. O paalala lang po natin na coding ho, sana maabutan nyo bago mag alas 7. Dapat nandun na kayo sa inyong destinasyon dahil po Thursday, 7 and 8, bawal po ang inyong mga sasakyan sa kalsada.